update sa pagkakaaresto sa mga sospek sa gas and run incident sa Quezon City at sa Safer Cities Initiative. Ating pag-uusapan kasama si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Major Asilo, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas Ngayon. Yes sir, magandang tanghali po. Major, ano na po ang pinakahuling update natin sa pagkakaaresto dito sa dalawang sospek kamakailan kaugnay ng gas and run incident dito po sa may Payatas Road? Sa ngayon po sir, dalawa na po yung ating naaresto na involved po dito sa insidenteng ito at sila po ay nasa kustodiya na ng ating kapulisan sa Quezon City. May isa pa po tayong suspect na hinahanap kaya tuloy-tuloy po yung ating follow-up operations para po malocate itong ating isang suspect nito at mapanagot din po siya sa batas. Ma'am, pwede niyo po bang ibahagi sa amin kung paano niyo po natunton itong mga suspect? At pwede niyo rin po bang ipaliwanag ang naging papel ng koordinasyon ninyo sa Land Transportation Office sa pagtukoy sa may-ari ng sasakyan? Yes po, Director Cheryl. Matapos po nating ma-receive ang insidenteng ito, agad po nating i-verify yung plate number sa LTO at matapos po nating malaman kung kanino po nakaregister itong sasakyan na ito, ay agad po natin itong pinuntaan. Kaya po natin nalaman na hindi na po siya ang may hawak or siya po yung gumagamit nitong sasakyan na ito. Na-trace po natin kung sino po na ang huling nagmamay-ari ng sasakyan at from there po, hinanap po natin yung kanilang tirahan at sinearch po natin din kung sino po yung mga talagang gumamit ng sasakyan yun at doon po natin nalaman kung sino-sino po yung mga involved po doon sa insidente ng gas and run dito sa Payatas Road. Okay. Major Asilo, para po mas maunawaan ng ating mga kababayan, ano ba ang modus nitong mga sospek at ano po yung mga kasong isinampa laban sa kanila at bakit po estafa yung pangunahing kaso sa ganitong uri ng insidente? Estafa po yung ating ikinaso dahil ito po ay may element of deceit. Nagpakarga po sila ng gasolina pero wala po silang intensyon na magbayad at agad po silang umalis. May financial loss po sa gas station kaya pumasok po ito sa kasong estafa. Posible pa po na madagdagan yung kaso, depende po sa magiging resulta ng ating pong ginagawa pang investigasyon. So far po, ito pa naman po ay pangalawa dun sa mga reported incidents sa atin ng gas and run na sa parehong insidente naman po ay natukoy din natin yung mga pagkakakilanlan ng mga suspect. So hindi pa naman po natin ito maituturing na talagang may modus na po. Siguro meron lamang po talaga tayong mga kababayan na nagigipit at ito po yung nakikita nilang paraan kung paano po sila makakasurvive dun sa krisis natin ngayon sa petrolyo. Ma'am, sa inyo pong investigasyon nabanggit po ba ninyo ng mga suspect sa inyo kung bakit po nila yon ginawa? Sa ating pong pagtatanong ng ating mga investigador, sinabi po nila na since ginagamit po ito sa kanilang pamamasada, so ito po yung parang way nila para hindi po mabawasan yung kinikita nila dun sa kanilang pamamasada. Gaya po nung isa naman nating nauna na meron din po tayong insidente ng gas and run, ibinenta naman po nila yung kanilang nakuha dun sa kanilang pinagnakawan na isa naman po na isa din pong gasoline station. So, nakikita po natin na ito po yung nakikita nilang madaling way, although illegal po ito at hindi po talaga natin sinasabi na makakaligtas sila dahil mahahanap po sila ng ating mga otoridad. Okay. Major, nabanggit po kanina na ito na nga po yung ikalawang gas and run incident dito sa Quezon City sa loob ng isang buwan. Posible ba nakikita natin ito bilang lumalaking trend o isolated case lang? Mga isolated cases lamang naman po ito dahil siguro po dahil bumababa na rin naman po yung ating presyo ng ating petrolyo at ng ating gasolina. So hindi na po natin nakikita na mayroon pa pong mga susunod na mga insidente gaya dito. Pero syempre po yung ating mga gasolinahan is lagi naman po natin silang ina-advise na maging alerto, lalo po yung kanilang mga pump attendants para po hindi na po maulit itong mga ganitong pagkakataon. Ma'am, ano naman po sa ngayon ng mga hakbang ng NCRPO para mas mapalakas ang seguridad sa mga gas station at iba pang vulnerable establishments sa Metro Manila? Bukod po sa pagpapalakas ng ating police visibility, lalo na po sa mga lugar na posibleng target
ng ganitong insidente tulad ng gas stations, nakikipag-ugnayan din po tayo sa mga establishments para masiguro po na maayos yung kanilang CCTV coverage, mabilis po ang reporting sa mga otoridad at ganun din po yung pagiging alerto po ng kanilang mga tauhan. Kung sakali po ng mga 10 oras ng gabi na usual na nangyari itong dalawang insidenteng ito, palagi po sila maging alerto. Kung hindi naman po ganun karami yung kanilang mga customer, baka po pwedeng dalawa sila na pump attendants, isa pong naggagas at isa din naman pong nagbabantay or nagche-check po nung pagkakakilanlan or yung identity po nung sasakyan, ganun din po yung driver. Okay. At kaugnay naman po nito, Major, ano na po yung pinakahuling assessment naman ng NCRPO pagdating po sa implementasyon ng Safer Cities Program? Sa pagdating naman po natin sa implementasyon ng ating Safer Cities Program, maayos naman po yung epekto ng ating Safer Cities Program. Yung ating mga pulis po ay nakikita nila na mas bumababa naman po yung ating mga violators. Although meron pa rin naman po, pero yung mga violators po ito naman ay nagmumula dun sa ating mga traffic codes, yung mga traffic violations po natin at hindi na po yung katulad ng mga nakaraan na mga violations po natin sa yung walang itaas na suot or yung smoking and drinking in public, ganun din po sa ating mga minors. So nakikita po natin na itong pagbabang ito ng ating mga violators is nagkakaroon na po ng disiplina at ng knowledge yung ating mga kababayan dun sa existing po natin na mga local ordinances. Ma'am, batay po sa datos na inilabas, libo-libo na po yung violators na naitala. Pero marami ang kinausap at pinayuhan lamang. Paano po tinitiyak ng NCRPO na hindi nagiging discriminatory ang pagpapatupad ng Safer Cities Program? Yes, Director. Tinitiyak po natin na patas at consistent po yung implementation. Gaya po ng sinabi ng ating SILG at ng ating Chief PNP na gamitin din po yung common sense at yung compassion. Kumbaga po, hindi naman po lahat ay kinakailangan natin na gawin ng sobrang higpit. Nandyan din naman po yung pagpapairal natin ng compassion at yun nga common sense na kung sakali man po na may mga pagkakataon na hindi naman po talaga kailangan nating patawa ng parusa, pwede naman po silang warningan or kausapin. Ayan po yung ginagawa ng ating mga kapulisan sa katulong po ng ating mga barangay. So tandem po yung ating barangay at ang ating PNP sa mga stations natin para po masiguro na yung ating po mga kababayan ay alam po nila yung ating ini-implement na local ordinances, mas pinapayuhan po sila, pinapaalalahanan bago po natin i-enforce ng mas mabigat na action po, basta within the bounds of law po yung ating ginagawa. Okay. Major, sa mga insidenteng tulad naman nung nag-viral na case sa Mandaluyong, paano po ninyo ina-actionan ang mga pagkukulang sa enforcement? Yung nangyari po dito sa Mandaluyong is agad po tayo nagkaroon ng investigasyon kung ano po ang nangyari. At kaya nga po tayo ay nagpunta ang ating SILG kasama po yung ating mga barangay dito sa Mandaluyong kung saan na-explain po sila at naging maayos naman po yung pag-uusap sa mga tamang implementasyon po ng local ordinances para na rin po mas maging maayos po yung pag-i-implement ng ating kapulisan at ating barangay. Mahalaga po sa amin na mapanatili po yung tiwala ng publiko kung kaya po iniiwasan na po natin at gusto po nating hindi na po maulit itong pangyayaring ito. Kaya po sa atin sa mga station sa baba, bago po tayo mag-conduct ng ating implementasyon ng local ordinances natin, is meron po tayong tinatawag na Oplan Bandilyo kung saan ina-announce po natin prior sa mga operations natin yung mga existing po na lokal na ordinansa para po ma-remind po sila at kung sakali man po na may mga maglalabag pa lamang ay agad po silang kumbaga po ay nauuna na po yung babala sa kanila kaya po naiiwasan pa natin yung mga posible pong mga paglabag ng ating mga kababayan. Okay. Major, follow-up lang po dun sa ordinansa sa iba't ibang lungsod. Alam naman natin na kalimitan ng mga violators dito ay mga kabataan o mga minor de edad. Paano po natin natitiyak na siniseryoso po ng mga magulang o ng mga legal guardians itong batas na ito at hindi nila basta binabaliwala lamang at hindi paulit-ulit yung kaso na may mga nababagaan siyang minor de edad, lalo na kung curfew hours?
Since nakikita po naman natin na nagkakaroon na po ng pagbaba doon sa ating mga nahuhuli or yung mga nagva-violate ng mga minors, is maganda po siguro yung aming ginagawa sa baba ngayon na pakikipag-usap po sa ating mga barangay na sila po yung talagang nagre-reach out po dito sa ating mga minors, ganun din po doon sa ating mga guardians, sa ating mga barangay para po maiwasan na po na mabagansya yung kanilang mga anak. At syempre nire-remind po natin sila na may mga cities po tayo dito sa Metro Manila na talagang mahigpit po sa pag-i-implement nitong ating curfew sa minors kasi po hindi may gagaya po ng Manila na kapag po ang kanilang mga anak ay 4 times na po na nahuhuli for curfew is pwede na po silang kasuhan for violation po ng isa pang local ordinance, yung responsible parenting. So isa po ito sa magandang ginagawa ng ating mga syudad para po ma-remind yung ating mga guardians and yung mga parents dun sa responsibility po nila sa kanilang mga anak na lagi pong kumbaga yung curfew ay lagi pong mai-implement para na rin naman po sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Major, kamusta naman po ang pakikipag-ugnayan ng NCRPO sa mga lokal na pamahalaan para masiguro na pare-pareho at malinaw ang pagpapatupad ng mga ordinansa sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila? Bukod po sa ating ginagawang tuloy-tuloy na koordinasyon sa ating mga local government units, ginagamit po natin yung ating Peace and Order Council para po patuloy natin magkapag-coordinate, patuloy po yung ating pag-uusap at syempre yung ating regular na communication para po siguradong aligned yung ating implementasyon ng ating mga ordinansa sa buong Metro Manila. So patuloy po yung ating pag-uusap para po hindi na po mauulit yung mga hindi magagandang pangyayari na nangyayari. Halimbawa po na nag-i-implement yung ating barangay at yung ating po mga kapulisan ng ating mga local ordinances. Alright, Major, mensahe at karagdagang paalala niyo po sa atin po mga kababayan na nakatutok sa ating ngayon. Yes po, paalala na lang po natin sa ating mga kababayan, sa gitna po ng krisis, malasakit at pagtutulungan ang dapat po nating pairalin at hindi po panlalamang. Sino man pong gumawa ng iligal na gawain ay hindi po makakapagtago sa batas. Matutunton at matutunton po kayo ng otoridad. At hinihikayat din po natin ang publiko na mag-report po ng anumang kahina-hinalang aktibidad sa pulis or tumawag po sa 911 para po sa agarang aksyon. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Thank you, ma'am.